Kidlat News Updates. Sa ating mga balita, Chief of Police ng Tuburan, Cebu natagpo ang patay sa kanyang opisina. Hindi pagkolekta ng SSS sa higit 93 billion pesos na unpaid o unremitted contributions pinuna ng COA. Ballot phase template para sa 2025 elections inilabas ng COMELEC. Ako po si Cesar Soriano, kasama ang buong puwersa ng Kidlat News Channel para ihatid ang mga nangunang mga balita sa buong kapuluan. Ngayon, Natagpo ang wala ng buhay ang Chief of Police ng Tuburan, Cebu na si Police Lieutenant Colonel Glenn Hife sa kanyang opisina. Idinaing ni Hife ang pananakit ng kanyang tiya dahilan upang magtungo ito sa kanyang silid para magpahinga. Dahil sa pag-aalala at hindi pa rin ito lumalabas, isang personnel nang nagtungo sa kanyang quarters at dito na nga natagpo ang wala ng malay si Hife sa kanyang kama. Naninigas na rin umano ang katawan ni Hife nang madiskubre ng kanyang tauha. Dinala na ang kanyang labi sa Cebu City. Inaalam pa ang sanhi ng kanyang pagkamatay. Nagpaabot naman ng pakikiramay ang lokal na gobyerno ng Tuburan at ang Cebu Provincial Police Office sa pamilya at mahal sa buhay ni Hife at binigyang pagkilala ang dedikasyon nito sa kanyang tungkuli. Pinuna ng Commission on Audit o COA ang Social Security System o SSS dahil sa kabiguan nitong makolekta ang kabuuang 93.747 billion pesos na unpaid o unremitted premium contributions mula sa employers. Ayon sa COA, nadiskubre nitong 4.89% o 4.58 billion pesos pa lamang ang nakokolekta ng SSS sa outstanding balance. Nangangahulugan nitong 89.17 billion pesos pa ang hindi nakokolekta mula sa 420,627 employers. Babala ng komisyon, may direktang impact ito sa abilidad ng ahensya na magampanan ang tungkulin nito. Ipinunto rin ng COA na mayorya ng employers na ito ay hindi man lang nag-avail ng installment plan na ino-offer ng SSS na tila pagbaliwala sa pamamaraan ng gobyerno para matulungan sila sa kanilang obligasyon. Depensa naman ng SSS, hindi nito maaaring puwersahin ng employers na magbayad. Sinisi rin nito ang delay sa mga kasong inihain sa korte laban sa mga delinkwenteng employers. Inalabas na ng Commission on Elections o COMELEC ang itsura ng balota o sample ballot para sa election 2025. Sa inilabas nitong template, makikita ang mga pangalan ng 66 na kandidato sa pagkasenador at 156 party list groups na tumatakbo para sa pwesto sa House of Representatives. Mahigit 1,600 ballot phase templates ang iahanda para sa automated counting machine. Bukod sa sample ballot phase, ipinakita rin ng COMELEC sa media ang Memory Configuration Room at Election Management System Server Room kung saan ipopwesto ang ballot phase template. Ngayong araw naman magsisimula ang pag-iimprenta ng balota para sa darating na midterm elections. Para sa Kidlat News Update, Renzel Linon, nag-uula. atin niyo pong natungayan ang mga headlines sa mga nakalipas na oras. Manatili nakatuto para sa susunod na updates at breaking news. Ako po si Cesar Soriano, kasama nyo sa bawat pagputo ng balita.